Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shoutout muna kina John Dave Panton, Lady Dampa, Jojari Birao at Miyazaki Teresa ng Japan. Maraming salamat mga body God blessed. Nagsisimula ang kwento kay Arkin, isang handyman na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang malawak at marangyang mansyon na pag-aari ng pamilyang Chase. Sa unang tingin ay tila isa lamang siyang ordinaryong manggagawa, tahimik, maingat at sanay sa kanyang ginagawa. At habang inaayos niya ang sirang bintana sa ikalawang palapag, ay mapapansin ang kanyang pagiging observant kung saan habang siya ay nagtatrabaho ay tinitingnan niya ang bawat detalye ng bahay, tulad ng mga lock ng pinto at ang layout ng bawat silid, kaya't doon unti-unting nahahayag ang kanyang lihim na nakaraan. Si Arkin ay hindi lang basta handyman, kundi isa siyang dating kriminal, isang ex-convict na pilit tinatakasan ng kanyang nakaraan. Ngunit ngayon ay muli na naman siyang hinihila pabalik dito dahil sa matinding pangangailangan. At sa labas ng marangyang bahay na iyon ay may mas madilim na mundo na naghihintay sa kanya. Walang iba kundi ang kanyang asawa na lubog sa utang, sa mga loan shark, mga taong hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At kapag hindi sila nakapagbayad sa mismong ibinigay nitong deadline, ay hindi na pera ang kukunin ng mga ito, kundi ang kanilang mga buhay. At habang nagtratrabaho si Arkin, ay tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag na ayaw niyang sagutin, ngunit wala siyang choice dahil alam niya na ang tumatawag sa kanila ay ang kanilang pinagkakautangan, kung saan binalaan na sila nito na magbayad. At kung hindi nila magawa yon, ay tiyak todas ang kanilang aabutin. Kaya't nang marinig ni Arkin ang buong pagbabanta ng lalaki, ay doon na siya nagpasya na balikan ang kanyang nakaraan. At sa gitna ng kanyang trabaho, ay napansin ni Arkin ang isang bagay sa loob ng opisina ni Mr. Chase na isang matibay na vault na may isang high security safe na malinaw na naglalaman ng isang bagay na napakahalaga. At dahil sa kanyang pagiging mapagmatyag, ay napansin niya kung paano ito ginagamit, tulad ng paraan ng pagbukas at ang oras kung kailan ito pinupuntahan ni Mr. Chase. Dahil dito ay doon na nagsimulang mabuo ang plano ni Arkin. At nang nalaman nito na ang buong pamilya Chase ay aalis para sa isang bakasyon, ay dito na niya naisip na ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanyang pagnanakaw. At nang handa na itong gawin ang kanyang pinaplano, ay dahan-dahan na itong lumapit sa pinto at binuksan ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit ilang saglit lang ay may kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan, kung saan napansin nito na parang hindi lang siya ang nag-iisa sa mansyon, hanggang sa doon na magsisimula ang isang bangungot na hinding-hindi niya kailanman makakalimutan. Habang hawak niya ang maliit na bag ng alahas, ay dahan-dahan na itong naglakad sa madilim na hallway. Subalit ilang saglit lang ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa loob ng kwarto. At dahil sa kuryosidad, ay sinubukan niyang pumasok sa loob, hanggang sa doon na niya nakita si Mr. Chase na nakahandusay, duguan at nakagapos sa isang upuan na halatang matagal na siyang pinahirapan. At dahil sa pag-aakalang si Arkin ang may gawa ng lahat na ito sa kanila, ay nagalit rito si Mr. Chase at kinuha ang isang matalim na bagay sa kanyang sinturon. Ngunit di niya alam na may nakalagay palang strip wire sa kanyang paligid, at agaran siya nitong naitali sa binti at nahila pa ibaba ng mansyon, hanggang sa may isang personahe ang biglang nagpakita at humila sa katawan ni Mr. Chase. At dahil sa nangyari ay unti-unting umatras si Arkin, pero sa bawat hakbang niya ay may nakalagay ng mga bitag na nakakamatay, hanggang sa maipit na nga ang kamay nito sa bintana. Ngunit kalaunan ay nagawa rin niyang makawala sa naturang bitag, ngunit nagdulot ito sa kanya ng matinding pagkasugat. At nang ito ay paibaba na, ay may nakita pa siyang mga bitag na nakalagay sa labas ng kwarto, na lalo pang nagpahirap sa kanya na makalabas ng mansyon. At habang naglalakad ng marahan si Arkin, ay narinig niya ang mabagal na hakbang mula sa likod, isang taong nakamaskara na tila hinahunting siya nito. At upang hindi mahuli, ay pilit pa rin ni Arkin na makahanap ng lagusan. Ngunit sa bawat tapak niya ay nakakakita siya ng mga bagay na maaari niyang ikatudas, tulad ng mga bear traps, gunting at mga nakausling pako sa hagdan. Maya't maya pa
ay narinig ni Arkin ang pagbaba ng misteryosong lalaki sa hagdan, kaya't agaran itong pumasok sa pinakamalapit na pinto patungo sa basement at maingat na naglakad sa dilim hanggang sa isang hindi inaasahang tagpo ang bumungad sa kanya nang nakaharap niya ang sugatang si Mr. Chase na nakagapos na sa isang upuan habang umiiyak at pinaghinalaan pa nito si Arkin na siya ang may gawa ng lahat. At upang hindi sila marinig ng baluga ay sinubukan siyang pakalmahin ni Arkin at ipinaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyayari at naroon siya para magnakaw tumulong. At nang mahimasmasa na si Mr. Chase ay inutusan niya si Arkin na hanapin ang kanyang asawa at ang bunsong anak nitong si Hannah at kunin ang baril na nakatago sa kanilang vault. Matapos makuha ang password ay nahanap ni Arkin ang asawa ni Chase na si Victoria sa loob ng banyo, kaya't agaran nitong tinanggal ang busal nito at nang akmang tatanggalin na niya ang tape na nakatakip sa mga mata nito ay laking gulat nito nang matuklasan niyang selyado pala ng mga karayom ang ulo ni Victoria, kaya't hindi niya ito basta-basta matatanggal. Dahil dito ay nangako si Arkin na hahanap lang siya ng tulong mula sa labas at inutusan si Victoria na sumigaw ng napakalakas upang maagaw ang atensyon ng baluga upang makalabas ito ng hindi napapansin. Habang bumababa na ang baluga sa basement ay nagawa na ring nakabalik si Arkin sa unang palapag. Subalit habang naghahanap ito ng lagusan ay makikita naman na pinaparusahan naman nito si Victoria dahil sa pagsusumigaw nito sa pamamagitan ng pag-ipit sa dila nito gamit ang plies. At agaran din nitong isinunod si Mr. Chase at nang mahanap na ni Arkin ang vault ay agaran niyang sinubukan buksan ito at kinuha ang baril sa loob pati na rin ang mamahaling alahas na pakay talaga nito noong una pa lamang. Subalit ilang saglit lang ay napagtanto ni Arkin na walang bala ang baril at wala itong ideya kung nasaan ang mga ito. At habang naghahanap ng bala ay nakarinig siya ng ingay mula sa aparador at sa pag-aakalang si Hannah ito na bunsong anak ni Chase ay agad niya itong binuksan, ngunit lalo pa itong natakot nang ang tumambad sa kanya ang isang sugatang lalaki mula sa unang bahagi ng kwento at sinabi kay Arkin na pinipinsala ng baluga ang mga mayayaman upang kolektahin ang kanilang buhay. At bukod dito ay tila iisang tao lamang ang hinahayaan ng baluga na mananatiling buhay sa bawat bahay na pinapasok nito. Pagbalik niya sa hallway ay nakakita ito ng isang bukas na bintana, kaya't agad itong nagtutumakbo papunta rito. Ngunit sa kasamaang palad ay napagtanto ni Arkin na naglagay pala ng isang napakatalinong bitag ang baluga sa buong sahig, kung saan nakita pa nito ang pusa ng pamilya na nakadikit sa malagkit at nakatutunaw na dilaw na likido. At upang makaiwas at bago pa man tuluyang matunaw ang kanyang paa sa likido ay agad na hinubad ni Arkin ang kanyang sapatos at tumalon patungo sa kama. At dahil sa awa ni Arkin sa pusa ay agad niya itong tinulungan at sabay ay inihagis patungo sa bintana. Ngunit laking gulat nito na may nakaset na naman palang bitag sa isang bukas na bintana na agad na nakapatay sa pusa, kaya't ang lahat ng ingay sa silid ay kumuha sa atensyon ng baluga at nagmadaling umakyat sa itaas. At nang mapansin ni Arkin na napansin na siya ng baluga ay agad na naglatag ito ng mga magazine sa ibabaw ng kanyang sapatos at mabilis na nagtago sa aparador bago pa man makarating ang baluga at agarang sinuri ang paligid. At nang makaalis na ang baluga ay dahan-dahan nang bumaba si Arkin pabalik sa basement at dito niya muling nasaksihan ang isang karumal-dumal na ginawa nito kay Mr. Chase. At nang mapagtantong tigok na ito ay muli itong nagtungo kay Victoria upang palayain ito. Habang marahan na ginagawa ito ni Arkin ay napatanong si Victoria kung nakita ba nito ang kanyang anak, subalit sinabi ni Arkin na sa tingin niya ay wala na sa loob ng bahay si Hannah dahil hinalughog na niya ang lahat pero hindi niya ito nakita. At agarang inutusan ni Arkin si Victoria na sumunod sa kanya at huwag gagawa ng kahit anong ingay. Ngunit nang makita ni Victoria ang duguang bangkay ng kanyang asawa ay bigla itong nawala sa sarili at nagsusumigaw sa takot habang nagmamadaling umakyat sa itaas. Subalit sa di inaasahan ay nakasalubong nito ang baluga at paulit-ulit siya nitong sinaksak bago bumaba sa basement, kaya't agad namang nagtago si Arkin sa ilalim ng mesa bago muling nagmamadaling umakyat sa itaas. At sa kabila ng ginawa ng baluga nito kay Victoria ay malupit pa rin na itinahi ang mga labi nito upang hindi na ito makasigaw.
habang nanginginig namang sinusubukan ni Arkin na sirain ang mga nakapako sa bintana upang makalabas. Subalit eksakto namang dumating ang panganay na anak ni Chase sa bahay kasama ang kanyang boyfriend habang walang kamalay-malay ang mga ito sa panganib na naghihintay sa kanilang bahay at nagpatuloy lang sa kanilang pagbebembangan. Gayunpaman, habang mainit ang kanilang paglalampungan ay biglang sumulpot ang baluga sa kanilang harapan na agaran namang ikinagalit ng boyfriend dito at sinubukang lumaban sa balugang psycho. Ngunit gaya ng inaasahan ay natalo lang siya nito at naitulak sa silid na puno ng mga bear trap kung saan siya pinawian ng buhay at nagawa ring nahuli rin ang dalaga matapos subukang tumawag sa mga pulis habang iniwang nakagapos ito sa hagdan at nang wala na ang baluga ay agad itong pinalaya ni Arkin. Ngunit lalo lamang nagpanik ang dalaga matapos siyang pakawalan at dahil sa pabaya at mabilis na pagkilos sa loob ng bahay ay napatay rin ito dahil sa mga bitag sa paligid. Dahil sa sobrang pagod at takot sa mga nangyayari ay binasag na ni Arkin ang bintana ng bahay at nang akma na sana siyang aalis sa lugar na iyon ay tila natigilan ito nang makakita siya ng isang anino sa isa sa mga bintana ng mansyon na walang iba kundi ang batang si Hana na humihingi ng tulong. At dahil sa awa ay muling bumalik si Arkin sa loob ng bahay para iligtas ang bata, lalo na't nanganganib ito matapos matuklasan ng baluga ang pinagtataguan ni Hana. At nang nagawa na ni Arkin na makuha ang bata ay agad ang dalawa na ito na humanap ng pagtataguan sa loob ng isang silid habang hinahabol sila ng psycho na baluga. At nang makita nilang may TV at aquarium sa loob ng kwarto ay nagsagawa sila ng isang plano upang malabanan ang baluga sa pamamagitan ng pagkuryente nito. At nang sa wakas ay makapasok na ang balugang collector ay agad nang isinagawa nila Arkin ang kanilang plano. Ngunit sa di inaasahan ay tila alam na ng baluga ang kanilang binabalak kaya't itinulak nito sa sahig ang katawan ng matanda upang dito umapak at nagsimulang umatake kina Arkin na parang isang ninja na nagsimulang mangbato ng mga talim. At nang magawang makatakas ng dalawa patungo sa isang silid ay aksidenteng natusok ang tainga ni Arkin ng mga fish hook dahilan upang mapaaray sa sakit. At bago pa man sila abutan ng baluga ay ipinilit ni Arkin na pagkasyahin si Hana sa isang maliit na lagusan habang nabasag na ng baluga ang pinto at nakipagpambuno kay Arkin. Bago mawala ng malay ay nagawa ni Arkin na masilip ang mukha ng baluga at idinala siya sa basement na nakagapos at limitado ang bawat galaw dahil sa tama ng mga taga ng isda na nakatusok sa kanyang mga kamay at likod. At ang mas malala pa ay nang sapilitang binunot ng baluga ang ngipin ni Arkin habang makikita si Hana na nagtatago din sa silid na yun kasama nila. At upang hindi mapagbalingan ng baluga si Hana ay kinutiya ito ni Arkin at sinabihang mukhang burat dahilan upang lalo pa siyang pinarusahan nito. Maya't maya ay may isang pulis ang dumating at sumilip sa bintana kung saan nakita niya ang luray-luray na katawan ng lalaki at hindi nagtagal ay nakaharap na nito ang baluga. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang lumitaw ang aso na nakatali at agarang nilapa nito ang leeg ng pulis na agaran ring tinuluyan ng baluga. Balik sa basement kung saan pilit na pinapalaya ni Arkin ang kanyang sarili mula sa mga nakasabit sa kanyang mga hook. At dito niya nalaman na naglatag pala ang baluga ng mga pampasabog sa loob ng basement habang naghahanda siyang tumakas kasama si Hana. At upang makaakyat ay itinali nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa at pilit na dumaan sa dumbwaiter habang hinahabol sila ng baluga kasama ang kanyang aso. At dahil sa kanyang pagiging maparaan at mabilis na pag-iisip ay nagsunog si Arkin ng ilang papel sa basurahan at itinapon ang nagniningas na papel sa mukha ng aso. At pagkatapos ay nilapitan niya ang baluga at ibinalibag sa kanya ang kanyang aso hanggang sa nauwi ang mga ito sa matinding bakbakan. At sa pagkakataong ito ay nagawa na ni Arkin na makalamang sa baluga at nagmadali ng tumakbo ang dalawa sa nakalock na pinto at sinubukang buksan ito. Ngunit sa kasamaang palad ay napagtanto nilang sira na ang susi. Samantala nang muling nakatayo ang baluga ay agad na itong nagsimulang mamaril gamit ang kanyang pangmalakasang shotgun sa kadahilanang nakita sila ng psycho. Ngunit lumilitaw na anino o refleksyon lang pala nila Arkin ang nakita nito sa isang salamin. At dito na muling isinagawa ni Arkin ang huli nitong plano kung saan inilaglag nito ang bitag na ginawa ng baluga. At ngayong sugatan na ang psycho at sira na ang pinto ay nagawa
iiwanan ni na Arkin at Hana na makalabas mula sa mansyon at sa wakas ay nakatagpo nila ang mga humaharurot na sasakyan ng mga pulis. Ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan si Arkin ng isa sa mga ito at habang unti-unting nawawala ng malay ay nakikita niyang akma nang kukunin ng baluga ang bata. Ngunit bigla itong naging pulis at mapag-aalaman na guni-guni niya lamang pala ito. At nang dumating na ang mga medic at pulis para tulungan sila at dalhin sa ligtas na lugar ay agad silang ginamot ng mga ito at tinatanong si Arkin ng isang pulis tungkol sa pagkakakilanlan ng balugang collector at lumalabas na nakilala ni Arkin ang lalaki bilang isa sa mga exterminator na ipinatawag sa bahay ng pamilyang Chase noong araw na yon. At habang isinasakay si Arkin sa ambulansya ay nagawa pa rin ito na nakawin ang kanyang tunay na pakay mula sa vault ng pamilyang Chase. Ngunit sa hindi inaasahan ay aksidenteng bumangga ang sasakyan nila na kinasasangkutan ng baluga at ang dalawa ay muling nagpambuno sa lupa at dito muling nanaig ang collector at ikinulong si Arkin sa loob ng kahon bilang kanyang pinakabagong koleksyon. Sa katunayan, hindi pa rito nagtatapos ang pelikula dahil may sequel pa ang kasunod nito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always.